meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikatesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre, may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikatesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng ganun? delikatesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yan nga po, asawa nyo yun eh. Tanga, no? Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikatesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Tanga. You know what? Okay. Nakakatawa lang kasi tingnan mo ha. Pinipilit eh. Kasi asawa niya yun eh. Pang barbaric, pantaka talaga yun eh. Bakit mo ba pinipilit? Tanga ka nga talaga. Oh, sabi niya, oo nga po, asawa niyo po yun eh. Oh, nakikipag-debate ka pa sa akin. Akala ko ba magtatanong ka lang? Tama, kasi reporter ka eh. Hindi ka na, wala ka naman sa Senate hearing eh. As a reporter, hindi ka dapat bias. Right? Kasi para mo siyang kino-corner na, dapat mag-resign ka. O dapat dumistansya si Senator Marcoleta diyan sa Senate hearing sa Blue Ribbon na kung saan na-expose yung mga kawatan at nagbitbit pa nga si Senator Marcoleta ng surprise witness. So, ang sinasabi ni Senator Marcoleta, ang sinasabi mo kasing delikadesa, parang may connection ako. Wala nga eh, naintindihan mo ba yon? Exactly. Ano ang kaputahan? Pag sinabi mong dapat may delikadesa ka, meaning kung meron na kulimbat yung asawa mo o may pinabura na kontraktor na wala nga siyang role doon sa day-to-day ng Stronghold Insurance. Pinipilit nito, sabi ni Senator Marcoleta, ang sinabi mo kasing delikadesa, parang may connection ako. Wala nga eh, naiintindihan mo ba yon? Ang daming tanga sa mundo, ano? Diba? Ang daming talagang tanga. Kasi pinipilit nga nila, okay, na talagang ipitin si Senator Marcoleta, dahil na nga yung kakampi natin dyan sa Senate, sa Blue Ribbon, kumbaga nahuhubaran si Tambaloslos, si Saldico, lahat ng mga, wala pa, di ba dapat tayo kay Lisa Tanas eh. Sana sa susunod na hearing, ikanta na nila si Lisa Tanas. Sinasabi dito ng Stronghold na limited yung kanyang role as independent director kasi doon lang naman sa good governance kung yun nga, tama nga, yung mga ginagawa, fair and square, ba? So wala siyang kinasasangkutan na pagnanakaw, katulad ni Saldico, katulad ni Romualdez, katulad ng mga kongresista, at katulad syempre ng mga kasabwat nilang mga mga contractors. Di ba? Ang trabaho lang naman niya doon, yun na nga, oversight, which is yung nagbibigay ng mga surety bonds, ay yung nag-a-approve ng surety bonds or sa mga layman's term natin, yung pagkaunawa natin, yung insurance policy, okay? Nitong mga contractors na ito, alright, ay hindi si Edna Marcoleta ang nagdedesisyon. Ang management, ang mga board, di ba? Hindi siya. Ngayon, ang kanyang role, paulit-ulit na sinasabi para, make sure. Dapat sumusunod ka lang dun sa mga guidelines o sa mga gabay. At once na yung mga contractor ay may napakita silang black and white na they have this contract, with that, mai-issuean sila ng bond or ng policy o yung surety bond na kung saan, just in case na pumalpak itong, let's say, Diskaya, itong certain public hospital na ito na nagka-leche-leche for whatever reason. So yung surety bond na yan, yung stronghold na yan, ang sasalo sa mga hindi nila natapos na mga projects. Diba? Pero walang kinalaman itong si Edna Marcoleta, which is yun ang gustong tumbukin. Yun ang gustong sabihin nitong tangang reporter na ito na gusto niya dumistansya. Meaning, wag na magtanong-tanong si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Wala namang pinakita na nakasabwat ba si Edna Marcoleta ng mga contractor? Siya ba ay nakinabang? Siya ba ay binigyan ba siya ng mali-maletang pera? Na ang isang laman ng isang maleta ay 48 million. Nagbit-bit ba sila sa bahay ni Kong Marcoleta, sa bahay ni Mrs. Marcoleta ng bilyon-bilyon, katulad ni Saldico, katulad ni Romualdez, mga kababayan? Wala silang maipapakita. Ang pwede na lang talagang gawin ay sirain si Senator Marcoleta.
Di ba? Buti sana, kung sinabi ng bilyonaryo, ng galing kanilang mga scooper nila, ay, nag-deliver ng 3 maleta o 5 o 10 maleta sa bahay ni Senator Marcoleta. Kaya dapat ganito, baka dapat ganyan. Ang putang ina, simple lang naman intindihin yun. Halos lahat kayo sa Amerika may insurance policy, no? Kahit sino pwede pumunta dyan sa insurance company na yan eh. Mag-a-apply ako. Anong kinalaman? Unless na lang kung may mapakita kayong ebidensya na nag-deliver kayo ng pera sa bahay ni Mrs. Marcoleta at saka ni Senator Marcoleta. Doon tayo, doon tayo magbabakbakan kung totoo yung sinasabi ninyo. Walang control. Itong insurance company sa mga diskaya, wala silang sabuatan. Kasi ang ginawa lang naman nila, nagbayad sila ng premium. Ang sinisingil daw yan na premium ng mga insurer, which is Stronghold, is 1 to 3%. Let's say, for example, di ba? Kung 1 billion yung project, o kung 3%, 30 million yung kanyang premium. Na bago ka magkaroon ng negosyo bilang isang contractor, kailangan meron kang surety bond, okay? Or policy na para bago ka magtuloy-tuloy ng kontrata mo sa gobyerno, para may assurance ang government, let's say DPWH, di ba? Ang government na nagkaletse-letse itong mga diskaya, hindi din na natuloy yung kontrata dahil for whatever reason, may insurance policy sila. The problem sa atin, magkakasabwat pati DPWH at ang gobyerno. But definitely, ang insurance company, wala silang control dyan sa mga project. Ang sa kanila lang, tatanggap lang sila ng premium ng mga companies na ito. At papasok lang sila sa eksena kapag hindi na sa katuparan o hindi nagawa ng isang contractor ang kanilang project sa gobyerno. Diba? Kunyari, mandoroga sila, dinorobo nila. Ganun. Kaya nga bond eh. Ang sabi ng Abante, or sabi niya dito, ayan, may official statement sila. Ang Radyo Abante ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa naging mainit na talakayan at palitan ng salita sa pagitan ng host ng programang Parikoy, isang black timer sa aming himpilan at ni Senator Marcoleta sa nasabing panayam. Ang point ko lang dito sa mga reporters na ito, I don't know kung anong natapos niya, ano bang background niya. Bago kasi sumalang, pinag-aralan naman natin yan, di ba? Bago ka sumalang, bago mo interviewin ang isang tao, you have to know his background, you have to know the subject. Unang-una yung background ng in-interview mo at yung topic mo. Alam mo namang matalino si Marcoleta when it comes to batas dahil abogado siya. Hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nagre-research. Dapat inaral mo muna yan, yung role ni as independent director. Kasi kung wala kang alam, hindi ka nag-research, magiging tanga ka talaga. Di ba? Magiging tanga ka talaga. Wala kang laban dyan kung wala kang kung wala kang alam.